Nagsimula ang chapter na ito sa isang gate kung saan natrap ang ama ni Jinwoo sa loob ng dungeon, dahil hindi siya nakalabas kaagad pagkatapos niyang matalo ang dungeon boss. Ang mga ruler na nag-approach sa ama ni Jinwoo ay sinabing bibigyan siya ng kapangyarihan upang tulungan sila na pigilan ang mga monarchs, subalit lumuwag ang kanyang pakiramdam nung binigyan siya ng bagong utos ng The Greatest Fragment of Brilliant Light na protektahan ang Shadow Monarch. Kung kaya tinulungan niya ang kanyang anak na currently ay ang vessel ng Shadow Monarch. Ayaw niyang makita ni Jinwoo kung paano siya naghirap kaya humingi siya ng sorry sa kanyang anak, ngunit nang nalaman niya na namimiss pala siya ng anak niya at hindi ito nagkimkim ng sama ng loob. Siya ay napaluha at sinabi niyang namimiss din niya ang anak niya. Pinilit ni Song Il-hwan na mayakap si Jinwoo at sinabi niyang gusto pa sana niyang makakwentuhan ang kanyang anak kahit ilang sandali man lang. Nagulat ang batang Jinwoo dahil hindi ito makapaniwala nang nakita niya ang kanyang ama na buhay at muli niya itong makakasama kung kaya't hindi napigilan ni Jinwoo na mapaluha sa sobrang saya. Nang nakita niya na buhay at masigla ang kanyang pamilya at sinabi niyang akala niya isa lang itong panaginip habang napangiti si Sang Il-hwan sa batang Song Jinwoo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na kimkimin sa kanyang loob ang ginawa ng kanyang anak kung kaya tinakpan na lamang niya ng newspaper ang kanyang mukha upang hindi nito makita na siya ay umiiyak. Nakipagkita si Song Il-hwan sa ruler at tinanong niya kung anong klaseng desisyon ang ginawa ng kanyang anak. Wika ng ruler ang Monarch of Shadow ay nakapagdesisyon na mananatili dahil ang gusto nito na sa bawat segundo at minuto na ilalaan niya ng oras sa kanyang pamilya ay napakahalaga para sa kanya. Tinanong ng ruler kung gusto pa ba nitong magpatuloy sa pagtatago ng sikreto kay Jinwoo. Wika ni Song Il-hwan since gusto ng kanyang anak na wala siyang alam. Gusto niyang gampanan ang pagiging mabuting ama. Napangiti ang ruler dahil gustong puna ni Song Il-hwan ang pagkukulang nito bilang ama kapag aalis daw siya sa mundong ito. Ang mga ruler ay hindi na muling mangingialam pa sa mundo. Malaki daw ang pasasalamat ng mga rulers sa ginawang tulong ni Song Il-hwan at ng Shadow Monarch. Kaya tinanong ng ruler kung ano ang maitutulong niya kay Sang Il-hwan. Gumaan ang pakiramdam ni Sang Il-hwan nang tinanong ito sa kanya at sinabi niyang kung pwede sana burahin ng kanyang alaala from previous timeline. Wika ng ruler, madali lang sa kanya na gawin yon, subalit bakit kailangan pa itong gawin ni Sang Il-hwan? Sagot ni Sang Il-hwan, mahirap para sa kanya na magpanggap na walang naalala. Lalo na't ang kanyang anak ay napakatalino at saka gusto niyang maging isang normal na ama na palaging nag-aalala para sa kanyang anak. Dahil para sa kanya, si Jinwoo ay hindi isang Shadow Monarch, kundi isang napakahalagang anak na unawaan ng ruler ang sitwasyon ni Sang Il-hwan kaya ginamit nito ang kapangyarihan upang mawala ang alaala sa previous timeline. Umalis na ang ruler sa coffee shop at umaasa itong mamumuhay si Sang Il-hwan ng mapayapa at masaya pagkatapos lumipat ang eksena sa isang restaurant na mayroong kumakain at nag-inuman. Ipinakita si Jinho na nawalan ng ganang kumain dahil nagkaroon ito ng nervyos. Hindi niya alam na mayroon palang welcome party sa mga baguhan. However, napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit siya nakaramdam ng ganito bilang pangalawang anak ng isang mayamang pamilya, namuhay siya na naranasan niya ang lahat. Ngunit ang frozen belly na nakalagay sa kanyang lamesa ay napaka-familiar. Sinabi ng katabi ni Jinho na mag-relax lamang ito. Baka akalain ng iba na ginawa siyang hostage. Pwede naman daw siyang tratuhin ni Jinho bilang isang kaibigan. Subalit dapat daw mag-ingat itong si Jinho sa harap ng ibang seniors. Just in case dahil mayroon silang nakakatakot na senior sa kanilang department. Kaya naisip ni Jinho na parang ang kanyang ama ata ang tinutukoy. Wika ng kanyang kasama na kung kilala ba ni Jinho ang isang famous runner na kilala bilang the idol of track and field na si Cha. Yun yung sagot ni Jinho, you mean Cha Hai-en? Wika ng kanyang kasama. Tama ka, si Cha nang tinutukoy ko. Ito daw si Cha ang girlfriend ng kanilang senior. Pumasok si Jinwoo sa restaurant kaya nag-say hello ang mga baguhan sa kanya at tinawag siyang si Mr. Zhang. Umupo si Jinwoo sa harap ni Jinho since dalawa lang sila sa isang table kaya nanginig si Jinho sa takot habang ang isang estudyante ay umalis sa table at iniwan si Jinho. Nagulat si Jinho sa kanyang senior dahil binigyan siya ng tagay kaya naisip niyang ito ang unang pagkakataon na makakainom siya ng soju na nasa baso kaya kaagad kinuha ni Jinho ang baso upang inumin. Dahil natatakot siya sa kanyang senior, napansin ni Jinho na parang may mali sa kanyang ininom. Hindi pala sa soju ang ibinigay sa kanya, kundi isang apple cider juice. Wika ni Jinwoo, bakit naman kita bibigyan ng alcohol?
Hindi mo nga alam kung paano hawakan ang baso kapag umiinom ng alak kaya apple cider na lamang ang kanilang inumin at sinabi niyang malulungkot siya kapag tatawagin siyang senior ni Jinho. Kaya simula ngayon ang itatawag nito sa kanya ay si Mr. Jinwoo. Nagulat si Jinho kung bakit nakakaramdam siya ng isang natural na pag-uusap at nagtataka siya kung bakit nakikilala siya nito. Hindi pa naman niya sinasabi ang kanyang pangalan sa sumunod na araw. Tumawag si Jinho kay Jinwoo at tinanong kung bakit hindi ito pumunta sa kanilang department room. Wika ni Jinwoo mayroon daw siyang pupuntahan sa araw na ito. Isang napaka-importanteng bagay na kailangan muna niyang alagaan. Kaya kung maaari, tulungan siyang mag-sign up ng attendance for afternoon lessons. Wika ni Jinho, hindi niya matutulungan sa pag-sign up ng attendance dahil napaka-famous ni Jinwoo sa lahat ng mga professors. Kaya saang bandang mundo daw nagpunta itong si Jinwoo? Sagot ng ating bida na nasa University Hospital daw siya ngayon, kaya asahan niyang si Jinho ang mag-sign up ng kanyang attendance. Ito ay si Jo-hee, ang babaeng unang nakilala ni Jinwoo sa past bago si Chae-en. Nag-aalala si Miss Jo-hee sa kanyang pananalita dahil kahit nakapasa siya sa entrance exam ng University of Seoul, ang kanyang Busan dialect ay napakatigas at hanggang ngayon, nahihirapan pa rin siyang magsalita ng Seoul dialect. Nang nakasalubong niya si Jinwoo, bigla niya itong tinanong ng napaka-casual kung nagkakilala na ba sila noon. Pangiting sinagot ng ating bida. Hindi pa. Biglang natulala si Miss Jo-hee at umihip ang hangin kaya inayos niya ang kanyang buhok, subalit napansin niyang bakit bigla siyang nagtanong sa isang taong hindi naman niya kilala. Nagmadaling umalis si Miss Jo-hee dahil baka iisipin daw nito na nagpapa-cute siya. Lumipat ang eksena sa hospital sa isang private room. Mayroon itong mga bodyguards na nakabantay sa labas ng pintuan. Pumasok ang doktor at biglang humingi ng tulong ang kanyang pasyente. Ito ay si Chairman Gogon. Hinapansin ng doktor ang isang bote na nasa lamesa ng chairman at ito nga ay ang Holy Water of Life. Ito yung dahilan kung bakit may pupuntahan si Jinwoo sa hospital. Wika ni Gog-an-hee, isa daw binatilyong bata ang nagbigay sa kanya nito. At sobrang nakakatawa daw dahil ang mga security ay napakahigpit na nagbabantay sa kwartong ito, ngunit nagawa daw nitong iwanan ng bote na hindi man lang nalalaman ng mga security. Subalit ang hindi kapani-paniwala sa sinabi ng binatilyo sa kanya na sa ibang timeline daw ay nakikipaglaban siya sa isang monster kasama ang binatilyo. Kaya ngayon ibinigay sa kanya ang bote na ito upang magpasalamat sa panahon na yon. Pagkatapos ang binatilyo ay bigla na lamang nawala na parang isang ilusyon base daw sa sinabi ng binatilyo kapag iinumin niya ang laman ng bote. Ang kanyang katawan ay babalik sa dati at ang lahat ng kanyang sakit ay mawawala. Tugon ng doktor sa chairman na hindi naman siguro naniniwala ang chairman sa binatilyo. Wika ng chairman, pagod na daw siya sa sakit na ito kaya walang mawawala kung totoo man o hindi ang sinasabi ng binatilyo. Kinuha ng chairman ng Holy Water of Life at tinanong niya ang doktor kung hindi niya iinumin ang laman ng bote. Gaano siya katagal mananatili sa hospital? Subalit hindi nakasagot ang doktor sa katanungan ng chairman. Wika ng chairman, kapag inumin niya ito at mayroong mangyayari sa kanyang masama, kung maaari sana pakilagay daw sa kanyang lapida na si Chairman Gogun-hee ay nakipaglaban sa kanyang sakit hanggang sa huli nitong hininga. Binuksan ni Gogun-hee ang takip ng bote at ininom niya ang Holy Water of Life at pagkatapos humiga muna siya upang magpahinga, kaya umalis na lamang ang doktor sa pagtulog ng chairman. Bigla niyang naramdaman ang gaan sa pakiramdam at ang sigla ng sikat ng araw ay kanyang dinadama. Pagkatapos lumipat ang eksena sa loob ng dimensional crack, ipinakita si Antares, ang unang monarch na isinilang sa kadiliman, ang pinakamalakas na monarch. Ang nag-iisang king na namumuno sa mga dragon at ang kumakatawan sa takot at pagwasak. Lahat ng nilalang sa mundo ay natatakot sa kanya. Para atakihin ng Earth, subalit isang araw sa kanyang paggising nasa loob na siya sa isang human body. Nakita niya sa salamin ang isang mahinang katawan kaya napangiti na lamang siya dahil ang pangalan ng taong napasukan niya ay si Song Jinwoo, isang irang counter na nakatira sa South Korea. At dahil napakahina nito, marami itong sugat sa buong katawan. Ngunit hindi pa rin daw ito sumusuko sa pagiging hunter dahil sa ina nito na may sakit na eternal slumber. Napabugtong hininga ang Monarch of Distraction dahil madali lang naman gamutin ang sakit na ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Napansin niya na nag-ring ang kanyang cellphone kaya sinagot niya ito. May tumawag sa kanya na babae at hinahanap si Song Jinwoo dahil malapit nang magsimula ang kanilang raid. Kaya posibleng malilate na naman itong si Song Jinwoo dahil hanggang ngayon hindi pa daw niya ito nakikita sa paligid.
Nalaman ng Monarch of Destruction na ang kahulugan ng late ay isang action na hindi pagdating sa tamang oras kaya biglang uminit ang kanyang ulo dahil siya daw ay reincarnated ng isang makapangyarihang nilalang at in-address daw nito sa kanya isang action na nagsisimbolo bilang incompetence na nilalang at yan daw ang mga bagay na hindi daw mangyayari sa isang makapangyarihan na kagaya niya. Tinanong niya ito kung nasaang lugar ang babae. Sagot ng babae na nasa harap sila ng gate, ginamit ni Antares ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalawak nito upang mahanap kung nasaang posisyon ang babae. Nahanap na ni Antares kung saang lugar ang gate. Kaya nagtataka ang babae kung bakit siya nahanap kaagad at parang mayroong kakaibang nangyari kay Jinwoo kaya tinurn off na lamang niya ang cellphone. Ngunit biglang sumulpot si Jinwoo sa kanyang likod at tinanong kung talaga bang na-late siya habang ang mata ni Antares ay napakapula na parang adik sa kanto, kaya natakot na lamang ang babae, at sinabing hindi daw na late itong si Song Jinwoo. Nakita niya ang isang lalaki na bumili ng tinapay at kape at nagtanong ito sa kanya kung tapos na ba siyang kumain. Kaya nagtataka si Antares kung sino ang mga taong ito at napagtanto niyang baka kasamahan niya ito sa raid na gagawin. Humingi din siya ng kape sa tindahan, ngunit humingi ng paumanhin sa kanya ang lalaki dahil ubos na ang kanilang kape. Sagot ni Antares, walang problema. At biglang kinuha ng napakabilis ang kape na hawak ng lalaki sa pag-inom niya ng kape. Mas lalong tumaas ang init ng kanyang ulo at sinabi niyang ang mga malalakas daw ay dapat kunin kung ano ang meron na nasa mga mahihina. Yan ang common sense ng mga monarch at pagkatapos bigla itong tumawa na mag-isa. Biglang natahimik si Antares dahil may isang babaeng tumawag sa kanya at nag-aalala kung na-injured na naman ba itong si Song Jinwoo habang nag-aalala si Miss Jo-hee para kay Jinwoo. Iniisip ni Antares kung bakit napakaingay ng mga tao ginather ni Mr. Song ang lahat ng mga hunter at tinanong niya kung papayag ang lahat na siya ang magiging leader sa raid. Napangiti na lamang si Mr. Park at Mr. Kim dahil wala namang ibang mas karapat dapat na maging leader sa kanilang grupo kundi si Mr. Song lang naman. Pumasok na ang lahat ng hunter sa gate at napansin ni Antares na parang may suspicious sa gate na ito. Ito daw yung mga gate na ginawa ng mga ruler upang makapanlin lang ng tao, subalit naramdaman niyang parang mayroong magical energy ng isang monarch sa loob ng gate, kaya kailangan talaga niya itong matingnan kung ano ang meron sa loob. Pinapaalalahanan siya ni Mr. Kim dahil alam nitong palagi itong na-injured during raid kaya naisip niya Antares na isang loyal sa board dinate itong si Mr. Kim. Pumasok na si Antares sa gate at ang lahat ng nakalaban nilang beast monster siya lang ang mag-isang tumapos na walang kahirap-hirap kaya napagtanto nilang may kakaiba talagang nangyayari kay Jinwoo o baka ang mga mahihinang monster lang ang nasa loob ng dangon subalit hindi daw nila nakikita ang galaw nito na sobrang bilis pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng mga beast monsters. Sinita niya ang kanyang mga kasamahan. Kung bakit nakatayo lang ito sabihin daw kaagad sa kanya kung saan ang sunod na daanan, wika ni Mr. Song na dapat kailangan nilang pagbotohan ng ganitong bagay. Ngunit pinatulog ito ni Antares kaya nagulat ang lahat at sinabing sino ang gustong bumoto kay Mr. Song walang nagsalita kaya siya daw ang nanalo sa botohan. Nagtungo ang lahat sa pinakailalim ng dungeon at nag-aalala ang mga hunter. Dahil baka biglang magsara ang gate ngunit nakita nila ang napakalaking pintuan na ramdaman ni Antares na parang hindi ito magiging madali kaya binuksan niya ang pintuan pagkatapos kinuha niya si Damulag at una niya itong ipinasok sa loob ng Cartenon Temple. Napansin ni Antares na wala namang nangyari sa taong una niyang ipinasok kaya pumasok silang lahat sa loob. Namangha ang lahat dahil ngayon lang nila nakita ang ganitong klaseng dungeon. Inutusan ni Antares na magsikalat ang mga hunter upang i-check ang bawat area. Napansin nila ang napakalaking statwa sa gitna kaya napagtanto nilang ito ang boss ng mga monster. Napansin din nila ang malaking stone tablet na hawak ng isa pang statwa, ngunit hindi nila ito nababasa kung ano ang ibig sabihin na nakasulat. Wika ni Antares na ito ang commandments of the Cartenon Temple, subalit bigla siyang hinawakan ni Miss Jo-hee sa likod dahil may something wrong daw sa malaking estatwa. Tinapik ni Antares ang kamay ni Miss Jo-hee, kaya nagulat tuloy ang babae kung bakit biglang nag-iba ang pag-uugali ni Jinwoo, maya-maya bumukas ang mga mata ng malaking estatwa. Naikinagulat ng lahat dahil nag-unleash ito ng napakalakas na laser beam, habang si Antares nainis dahil minamaliit siya ng atake dahil ito ay napakahina kumpara sa kanyang kapangyarihan. Sinalo ni Antares ang atake na ikinagulat ng lahat dahil nakita nilang gamit lamang ang dalawang kamay ni Jinwoo na pigilan ang napakalakas na atake nag-charge up ng blast breath attack si Antares at pinakawalan niya ito.
towards estatwa ng absolute being kaya bumagsak ang mga panga ni Miss Johi, Mr. Kim at Mr. Park sa nasaksihan nilang kapangyarihan na inakala nilang si Song Jinwoo. Kusang gumalaw ang mga Night Colossal at kaagad sumalakay towards Antares upang magsagawa ng atake kaya nagsisitakbuhan ng lahat dahil sa mga malalakas na pagsabog na ginawa ni Antares. Nagliliyab si Antares sa kanyang pagkapanalo dahil nagawa niyang mawasak ang lahat ng mga statwa sa loob ng Parthenon Temple, kaya nagalit ang architect at nagpakita ito sa Monarch of Destruction upang kalabanin ang nagwasak sa kanyang creation. Kaagad sumalakay si Antares towards architect kaya isang atake lang tapos kaagad ang laban, wika ng Monarch of Destruction. Hindi daw siya naparito upang kalabanin ang mga peking statwa. Gusto niyang makalaban ang may napakalakas na kapangyarihan. Biglang tumayo ang statwa ng absolute being na parang naging shadow soldier, kung kaya't na-excite ang Monarchs of Destruction, at kaagad naglaban ang dalawa, ngunit biglang gumising si Jinwoo, dahil isa lang pala yung masamang panaginip kaya tumayo na lamang ang ating bida habang pinagpapawisan ang mukha ni Jinwoo.